500 house and lots ang nabenta rito sa project na to sa loob lang ng 3 taon. Welcome to Prime World Enclave. Kasama natin ngayon si Sir Loy, ang Sales Broker Officer na tumutulong sa amin para mapadali ang aming mga transaction dito sa Prime World Enclave. Sir Loy, good morning. Morning, sir. Morning, front yard. So alamin natin ngayon kay Sir Loy kung bakit malakas ang bentahan natin dito sa Prime World Enclave. Okay ba, Sir Loy? Okay, sir. Let's go. Boss, ano ba yung background ng mga naging buyer natin dito? Saan ba yung mga workplace nila? Ayun, kadalasan sa kanila, sir, are working, are mga young professionals under the BPO industry. So, yun, accessibility kasi natin within Manila. So, kaya pa din, no? Kahit dito sila nakatira and then they're working from Manila. So, kaya pa rin. Ayan. You mean, sir, nagiging target ng project natin, yung mga nagtatrabaho talaga sa Manila dahil siguro sa proximity na to, no? Yes, sir. Okay, sir. Ano ba yung major route para pumunta rito coming from Metro Manila? Ayun, the good thing about this project, sir, accessible tayo via Plaridel Bypass. Then also, of course, kung pa-exit tayo ng NLEX, then accessible din to, sir. Kung commuter, ayan lang yung DRT highway. So malapit din tayo, ng isang tricycle lang tayo palabas. Then you could take the bus going to Manila. Nabanggit ko kanina, sir, no? In 3 years time, halos nakapag-benta tayo, na-sold out natin yung 500 units. Tapos ngayon, less than 50% na lang yung remaining natin. Yes, sir. Ganon talaga kabilis yung project na to. Yes, sir. Mabilis talaga construction-wise. As you can see, almost done na rin tayo with phase 1. Then waiting na lang din tayo talaga, sir, sa mga clients to move in. Ayan. Alam ba, sir, naalala ko noon, nung pumupunta tayo rito, pandemic time eh. Yes, sir. Wala pa to eh. Itong basketball court dito, wala pa to. Tapos yung clubhouse, marami ng development talaga. Kitang-kita mo na halos yung community natin dito. Meron tayong children's playground, tapos itong rotonda. Ang lakas ng dating na tong rotonda na to. Laging na-feature nga to, sir, eh, sa mga post sa Facebook. So, sir, ano sa tingin mo ang lamang nitong project na to? Bakit ito ang pinipili ng mga nagiging buyer natin? Ayun, especially, sir, siguro unang-una na is the budget or the price range na meron tayo under the category ng economic housing sa around 1.9 2M with this kind of housing na complete finish, tiles, basically gamit na lang talaga paglipat nila eh. So kompleto na. So under that price range, I guess it's reasonable naman talaga, especially doon sa mga target market natin na yon. Like 70% are working from BPO or young professionals. Yun talaga yung pasok sa budget kasi nila eh. Ayun, sir. Dalawang paraan, sir, yung mostly used na paggawa ng bahay, sa pagtatayo ng bahay, yung ginagawa ngayon, no? Yung gamit na gamit sa industry. Una, yung conventional, yung nakikita natin na tinatayo, yung traditional, no? Yung may hollow blocks, may poste, tapos yun yung traditional na ginagawa natin. Tawag natin doon conventional. Dito, sir, sa Prime World Enclave, anong klaseng paraan ng pagko-construct ng bahay yung ginagawa natin? Dito, sir, ang gamit natin is precast, no? Yan, madalas din matanong dito, mas matibay ba siya versus hollow blocks? Actually, I did my research din. Konting research lang, hollow blocks versus precast. Si hollow blocks kasi can withstand up to, I think parang around 500 PSI. Si precast can withstand up to 3,000 PSI. So definitely, sa data na yon, definitely mas matibay si precast na gamit natin. Actually, ang common problem nga ng mga taong tumitira sa precast, nahihirapan daw sila magsabit ng kanilang mga wall frame. Oo, kasi syempre buhos yun, sir, eh. Matibay nga, matigas talaga. So, anong klaseng barena ba yung kaya doon? Ayun. The good thing about this natin, yung community natin, we are being assisted pa rin, no? Yung mga clients natin ngayon, mga naka-move in na, they are being assisted pa rin by our PMO. So anything na gagawin sa unit, like yung mga pagbabarena, mga konting renovation sa bahay, they are, ito kung makikita nyo, ano naman siya, no? May mga additional na mga parts na drill. So ito naman is guided by the PMO pa din. So, ayun, in terms of barena, pwede naman eh. Ayan, no? May mga nakakabit naman na siya.
However, yun lang talaga maganda sa project na to. Ultimo konting pagbabare na na-assist pa din Talaga. ng mga ng PMO natin. Grabe yung ano nyo, after sales na ino-offer na service Yes, talaga sir. rito, Yes, no, sir? Ito, sir, ito yung turnover unit natin, no? Basic, na wala pang improvement, pero livable na. As in, katulad nga nung nabanggit mo, Opo. meron na siyang tiles, finish na rin yung loob, gamit na lang talaga yung kulang pamilya na lang. Opo. Pero napansin ko, itong nasa corner unit, tapos itong sumunod na unit, ay meron ng improvement yung ating naging kliyente. Turnover na, ibig sabihin tong unit na to, sir. Yes sir, allowed naman tayo magkaroon ng konting modification sa bahay. Gaya na to, as long as or basta na turn over na sa unit owner or sa buyer natin, ayan, allowed naman sila magkaroon ng konting improvement. Like ito si ma'am, nagkaroon na ng tiles dito sa harap niya, nagkaroon ng screen door, mga screen or grills ng window for security din, additional security. Gaya na to isang unit na to, actually hindi pa yata tapos pero ang ganda na nung pagka-abstract nung design ng bintana niya. Ang ganda rin ng design ng ginawa niya rito, ng improvement. So, eto naman, kahit na to follow na to etong labas, pero eto pa rin, pagpansinin nyo, no, etong ginawa rito sa corner unit, ang linis no, tiniles niya talaga hanggang dun sa gilid niya. So, may nakatira na rito, sir. Meron nakatira na dyan, sir. Pero isa sa mga unit, since ito kasi yung katapat ng model unit natin na laging pinapakita sa mga, pag yun, sila seller, may tripping or may viewing. Ito yung isa sa mga napapansin din na pagka nadagdagan pa ng konting design or natirahan na, mas maganda talaga siya. Tingnan. Especially ito. Ito na lang din unit nito ni ma'am. Isa to sa mga nagagandahan din ako sa mga ginawa. Oo nga, parang may bago tayong model unit ngayon Yun dito. nga sir, madalas din siya kahit ito yung pinapakita natin model unit, medyo head turner din talaga tong unit ni ma'am. Townhouse, sir, ang ino-offer nating bahay dito, di ba? Yes sir. Sir, ano namang klase ng finish yung pagka-deliver natin sa mga kliyente? Actually sir, with the tiles, kompleto na rin, up and down or yung second floor and ground floor natin. Complete tile finish, yung hagdan, kompleto rin. Complete with partition. Lahat painted na rin, every part ng bahay. Ultimo, unang set ng light bulbs kasama na sa pag-turnover sa kanila. Talaga, you mean, parang kailangan na lang talaga yung titira dito sa bahay na lang, sir. to? Pamilya, tsaka gamit na lang yung kailangan. Ayun, no? Ang galing, di ba, sir? Pero itong unit napansin ko, dahil nga townhouse siya, sir, di ba? Basic naman to, no? Na magkakadikit dapat yung mga bahay. Townhouse, 2-story siya, tapos magkakadikit siya. Kagandahan dito, napansin ko, meron tayong ino-offer na parking. Etong parking na to. Subukan kong sukatin to, sir, no? Ito'y ginagawa ko kasi dun sa para magkaroon ng idea yung mga buyer natin. So, magsa-step ako para at least may idea yung mga kliyente natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. More or less 6 to 7 meters siguro ang lalim nitong parking natin. Tapos yung luwag naman 1, 2, 3, 4. Actually, ang kotse ay ang width niyan ay parang meron akong garaheng ginawa 2.75 kasya na yung kotse. Ito more than 3 meters itong wide. Kayang-kaya yung sasakyan ni park dito, no, sir? Sir, tingnan naman natin yung loob ng bahay. Sir, ano nga yung sukat ng bahay na to? Ang bahay na to sir, up and down is nag-range na sir ng around 47 square meter. So taas baba na siya. Then yung lot area, yung typical inner natin nasa 41 square meter. So, napansin ko itong bandang likod, sir, no? Meron pa tayong space talaga rito sa likod. Yes sir. Actually dito sir na located yung provision for kitchen natin. Ayan. And then also this could be your laundry area or service area. Okay to, no? Napansin ko lang to. Yung kasing ibang napupuntahan ko ay pagdating mo sa likod, wala nang cover. Apo. So magpapa-improve ka pa. Ito, improve na. Tapos dito naman, sir, hanggang saan ang property line mo rito? Ayun. Itong area na to sir, hati pa to sila. So sabihin na natin dito kung saan ako nakatayo, no? Yes sir. Ito 'yun. Ito yung property line. So gaya ng ginawa ni ma'am dito rin yun. In-enclose siya hanggang dun sa property line niya yung
unit or yung enclosure ng unit niya. So allowed yung ganito, sir? Yes sir, Allowed yes yan? sir. Oo. Maganda nga, no? Opo. Pero hindi pwedeng sarado, solid? Pwede naman sir, discretion naman ni buyer kung gusto niya mas solid na or full concrete na enclosure. Ayun, again, submit lang talaga sila sir ng letter tsaka perspective with our PMO. Then, yun, subject for approval kung may mga kailangan or hindi pasok doon sa standard ng precast ano natin, they would advise naman. Pero itong gaya ng ginawa ni ma'am, 100% naman pumasa. So, inallowed naman po natin na gawin. I guess parang mas concern ni ma'am is yung ventilation and natural lighting ng bahay niya. Ayan. Okay. Eto, sir, kasama na rin to? Yung Yes, sir. cabinets na to? Yes sir, kasama na rin po siya. Okay. Ilang kwarto total nito, sir, lahat? 2 kwarto tayo sir. 2 bedrooms and 2 bedrooms sa taas. 1 toilet and bath. Ah, Taas one din toilet po. and bath. Sa taas din. Apo. Okay. Meron bang mga kliyente na nagre-request na or nagpo-propose na gawan nila ng toilet and bath sa baba? Yes sir. Actually, isa rin naman yun sa mga naka-set up na rin. Kung gusto nila ng another toilet and bath or let's say powder room, pwede tayong magawa dito sir sa area na to. Itong provision for laundry area. Ayan. So, Kasi yun yung mga common na na suggestion nila. What if daw yung may bisita sila, paakyatin pa ba nila para mag-CR? So, yun nga lang, additional cost na yun para sa buyer Yes, na yan. Si buyer na yung pwede maglagay. yes po. Okay. Sige sir, akyat tayo sa taas. Unang makikita natin sir, pansin ko, yung CR kagad, no? Apo. Ito yung CR. So, okay naman siya. Para sa akin, sakto lang yung luwag niya. Hindi naman siya masikip, hindi rin siya sobrang luwag. Goods na yan para sa akin. Tapos, alin dito sir yung... Ito sir yung master's bedroom. Ito yung master's bedroom. Sige sir, pasukin natin. Ito sir yung magiging pinaka-head clearance sir ng hagdan. So we get to, again, pwede naman siyang i-design sir na, say for example, discretion naman ni buyer, since gawa lang naman siya sa drywall or hardiflex, so kung gusto nila is agad maging high ceiling yung stairs nila, pwede naman po. However, on my own perspective, okay na sa akin to kasi once na nagpasok ako ng cabinet, nakaya na naman ng space eh. So what we did with our dress-up model unit, pinakita namin kung ano pa yung magandang design na pwede dito. Like for example, tayo anong cabinet. So ganun, mas na-utilize natin yung space. Ako, ang idea ko rito, gagawan ko ng cabinet dito, tapos yung flow, yung parang guhit ng pinto ng cabinet, dediretso ko sa baba para magmukha pa rin siyang part ng cabinet yung baba na to. So ganun yung naiisip kong idea para dito. So, hindi ko concern gaano yung ganito. Tapos dito bed, no, sir? Pwede rito, twin bed. Yes po. Twin bed. Yung nakalagay natin sa model unit is queen size bed din naman po. Queen size, kasya. Apo. Tapos para maximize ang idea ko, maglalagay pa ako rito ng mga cabinets. Yes po. Pwede siya. So okay to sa akin para sa master's bedroom. Tapos may abang na rin to, sir, no? Kasi yun, may abangan na tayo for aircon kasi we do give free aircon upon turnover sa mga buyers natin. So, may kasama aircon siya. na din. Yes. Tsaka okay to, di ba? Kasi nga precast siya. Alam ko matibay itong wall na to. Para naman hindi na mahirapan si buyer magbutas pa ng aircon. So, binibigay natin yung butas na. At Butas na, may aircon na din sir. May abang na rin. Yung aircon kasama na nga pala. Promo. Ano ba yan, sir? Depende sa buwan kung kailan sila nag-reserve. Actually sir, naging ano na lang siya. Before it's a promo pero parang sige, gawin na natin yung Package na. package na. Yan. So, yun. Pero nandun pa rin yung no? Pwedeng mawala bigla. Depende. Kaya depende kung kailan magde-decide si buyer. Yes sir, so maganda i-take advantage lang din nila rin yung promos natin na binibigay like on a monthly basis for the entire quarter. So yun. Habang nandyan pa. Yes sir, hindi naman tayo nawawalan ng promos dito. Like every month talaga nagka-come up kami ng catch or promo para sa mga buyers natin. Okay sir, tingnan natin yung sa pang-kwarto, pangalawang kwarto dito sa taas. Itong kwarto naman to, ang view nito ay yung kapitbahay niya nasa likod. While yung master's bedroom, ang view niya yung main road. So ito yung sa likod.
buhos pa to eh. Sayang. Gusto kong, parang kung ako titira, gusto kong i-maximize to eh. Gusto kong butasan dito para gawin kong balkonahe yan. Pwede kaya yun? Actually, sir, isa naman yun sa mga, pwede din naman. However, yun, again, balikan ko lang, sir, yung sinabi ko kanina, subject for approval siya ni PMO, pero, ayun lang, yung part kasi na, yes, it's buhos, pero, ang pagkakain dito, parang kailangan siyang i-reinforce para magkaroon ng tibay sa baba. Then, siguro yung pwedeng maging entrada dyan would be, dito tayo pwede mag-shift or lagay ng opening para maging entrance doon sa plano yung balcony. Tapos dito lang talaga sa may bintana para medyo less tayo ng mga tatanggaling part. Okay, sir. Alam ko, common question ng mga nakakapanood ng video natin, how much at papaano maka-avail ng ganitong klaseng bahay? Anong financing ba ang pwedeng i-avail dito? So, presyo muna tayo, sir. Okay. So, price natin, sir, for a typical inner unit natin, nagre-range tayo for, the contract price is around less than 2.1. 2,080,000 something, 2,090,000. So, nandun lang tayo. So, ngayon, si Phase 2, naka-promo tayo around 6,300 na 300 monthly for 30 months na DP. 6,300 Yes po. monthly. Monthly for DP. Ilang buwan yun, sir? 30 months, sir. 30 months. So, ibig sabihin, magre-reserve ako ngayon, halimbawa, nagustuhan ko itong bahay na to, magre-reserve ako ngayon, magkano kailangan kong ibayaran? Ngayon, sir, 7,500 tayo for the reservation. Then, after that, the following month, start tayo na 6,300 monthly. Okay. Ayan. So, 30 months na DP Yes, sir. or equity. So, parang naka-pre-selling stage tayo, sir, niyan. No? 7,500 day 1, tapos the next 30 months, 6,300 lang ang babayaran mo. Yes, sir. O 3 years ago, 1.7. Yes. Tapos after 3 years, naging 2.1 million, 400,000 kagad. And especially itong area natin, medyo strategically located din naman siya para sa mga future developments. Like, malapit tayo sa bypass eh. So, isa to sa mga bumuboom na main thoroughfares ni Bulacan. Sabihin na natin, sir, na conservative tayo. After 30 months, 2.5 million na lang yung presyo nito. 2.5 million na yung value ng property nito. Ibig sabihin, nag-grow na yung investment mo ng more than 400,000 na naghuhulog ka lang, nagtatabi ka lang ng 6,300 per month. After na maipasok sa Pag-ibig, di ba, sir, turnover na yung unit nun eh. Basically, pwede nang tirahan ni kliyente or pwede niya nang gamitin yung unit niya. Para naman sa iba na ang purpose ay ipaparent siya. Magkano, sir, ang monthly amortization nito sa Pag-ibig? Yung pinakamahaba na natin na terms. Pinakamahaba natin, sir, na 30 years kay Pag-ibig. Sa ngayon, sir, sa current rate ni Pag-ibig, pumapatak lang siya, sir, ng around 11 to 10,500 to 10,800 monthly. 10,000 Yes po. per month. Sa tingin ko, sa akin lang, kaya ko tong paupa ng 10,000 per month. Pwede, sir. Kasi may garahe eh. Yes, sir. Yung na magdadala rito, yung garahe. 10,000 per month. So, nagmamonthly ako sa Pag-ibig ng around 10,000 din. On the early years, parang self-liquidating yung pera ko. Yes, sir. Hindi ako kailangan maglabas ng pera. Basta mayroong uupa dun sa property ko. Ito po, ang Prime World Enclave, ang selling point nito ay yung accessibility niya sa Plaridel Bypass. Yung Plaridel Bypass ay 4 lanes na bypass yan, na access niyan sa NLEX. At dahil dyan, maraming mga improvements or maraming developments along that bypass. Magkakaroon din tayo ng commercial area dito rin sa loob. Doon sa bungad. Yes, sir. So, para mga grocery shops and shop houses. Kung ikaw nanonood na maaaring possible na naghahanap ka ng bahay or sa tingin mo naman yung ganyang klaseng bahay kaya kong ibenta yan so pwede ka rin naman, welcome ka sa front yard kung gusto niyo mag-join sa team namin. Mag-message lang po kayo sa amin at meron kaming mga training kung paano nyo pwedeng start ang career nyo sa real estate. So maraming salamat sa inyong panonood at marami pa kaming projects na i-feature. Thank you, Sir Loy. Thank you ulit, sir. Thank you ulit. Thank you ulit. God bless. God bless.